Malapit na ang Pasko. Kailan kaya babalik si Mommy? Miss na miss ko na siya. Miss na namin siya. Kailan kaya namin mararanasan yung sa katulad ng ibang mga bata? Pagkatapos magsimba, makakasama silang bibili ng puto bongbong o bibingka tapos mga laruan. Siguro ang saya-saya kung buong pamilya. Yung may mommy at daddy ka. Kurt, hindi ba si Mommy yun? Tanong ng 6 na taong gulang na batang lalaki na nakasilip sa bintana ng sasakyan. Hindi naman siya pinansin ng kakambal na abala sa paglalaro ng tablet, kaya tinawag niya ito ulit. Kurt, si Mommy nga! Sagot naman ni Kurt. Naglalaro ako eh. Inis itong napakamot sa ulo matapos matalo sa laro. Ano bang sinasabi mong si Mommy? Wala na kaya si Mommy? Yun nga oh. Itinuro nito ang babaeng nakapwesto sa gilid ng simbahan at nagtitinda ng bibingka. Nakaturong ang daliri ni Kyle. Naningkit ang mga mata ng batang si Kurt habang kinikilatis ang mukha ng babae. Nagkatinginan ng kambal na kapwa nakasilip sa bintana. Kamukha nga ni Mommy! Ani naman ni Kurt nang mapagtanto yun. I told you, kamukha siya nung nasa picture, diba? Napatango si Kurt. Yes, but that doesn't mean na siya si Mommy. She's in heaven na, sabi ni Daddy, right? Nakalimutan mo na ba? Lumungkot ang mukha ng batang si Kyle. Ay, oo nga pala. Umayos ng upo ang magkapatid nang dumating ang daddy nila na may dalang inumin at pagkain. Kasama na nito ang isa pa sa mga triplets na si Ken, ang pinakapanganay sa triplets. Daddy, we saw Mommy! Kwento kaagad ng 5 taong gulang na si Kyle sa mapagkaupo nito sa seat. Mommy? Kunot noong tanong ni Caleb, ang ama ng triplets. Nilingon nito ang driver na katabi na siyang naiwang bantay ng mga bata. Obet, anong sinasabi nitong si Kyle? Sagot naman ni Obet, may nakita ho kasi silang babae, sir. Mommy daw nila. But I already told Kyle, Daddy, that she's not our mommy. Pero kamukha nga niya kaya. You saw that din, diba, Kurt? Giit pa nga ng batang si Kyle. Umuo naman si Kurt pero sabi na hindi daw ibig sabihin na nanay nga nila yon kasi she's gone. Pagpapaintindi nga ni Kurt sa kapatid. Hindi naman sumuko ng basta-basta si Kyle. Sabi pa nga nito sabay turo, doon, Daddy, oh. Kita ko siya ron kanina. Tinuro nito ang pwesto ng bibingka kung saan nila nakita ang babaeng kamukha ng mommy nila pero wala na nga ito roon. So, where is she? Nandiyan lang siya kanina selling some bibingka. Lumungkot ang mukha ng batang si Kyle. Kaagad naman itong inaluan ng kanyang kuya Ken na nakaupo sa pinakadulong row. Here, just eat chocolate. Yaya is here, tara na Obet. Lumarga na nga sila pagkasakay ng yaya ng mga bata. Ngunit hanggang sa pag-uwi ay bukang bibig pa rin ng batang si Kyle, ang babaeng nakita sa may simbahan. Regular naman silang nagsisimba roon pero ni minsan ay hindi pa nakita ni Caleb ang babaeng sinasabi ng mga anak na kamukha raw ng mommy ng mga to. Hinayaan na nga lamang muna nito ang anak dahil batid niyang normal lang naman sa isang bata ang maghanap ng kalinga ng isang ina. Hanggang isang araw, what happened? Tanong ni Caleb sa yaya ng triplets nang umuwing umiiyak si Kyle. Umakyat na sa taas yung dalawa habang si Kyle naman ay umiiyak katabi ang kanyang yaya. Yes sir, napaaway sa klase kinuwento niya kasi yung nakita niya kahapon sa may simbahan. Syempre hindi siya pinaniwalaan ng mga kaklase tapos yun, napagtawanan na nga napaaway tuloy ang bata. Napatango si Caleb. Sige, Aya. Akitin mo na muna yung dalawa roon. Ako nang bahala rito kay Kyle. Sige po, sir. Lumuhod nga si Caleb upang makausap ng maayos ang anak na magpahanggang ngayon ay humihikbi pa rin. Baby, di ba we were already talking about it last night? Kalmado nitong pakikipag-usap sa anak. But I saw her nga eh. Kyle, I know namimiss mo ang mommy mo. Maybe
You just want to experience a mom's treatment like what your other classmates have. But I'm here naman, di ba? Daddy's doing his best and everything for the three of you. You love Daddy, right? Kusot-kusot ang matang tumango ang bata. So stop crying na and let's go upstairs na rin nang makapagpalit ka na. Basang-basa ka na. Binuhat nga ni Caleb ang anak at dinala sa taas. Isang araw ay napilitang mag-resign ang yaya ng mga bata. Sabi nga ni Caleb, "Sure ka na ba rito?" Naniniguradong tanong ni Caleb sa yaya ng mga batang ilang taon na nga ring nanilbihan sa kanila. "Kailangan na sir eh. Lumalaki na po kasi ang mga anak ko. Masakit makita na yung ibang bata na aalagaan ko, tapos sila hindi. Pasensya na po talaga." Tumango si Caleb. "It's okay, yaya. Naiintindihan ko naman. Nararamdaman ko rin naman yan dahil ako ang tatay nila. Pero hindi ko rin sila naaalagaang mabuti dahil sa trabaho. Magulang din ako, kaya naiintindihan ko." Ngumiti si Caleb at inabot na nga ang sobre na naglalaman ng perang papel. "Ito na ang huling sahod mo. Dinagdagan ko na rin para may extra kayo ng pamilya mo. Pasasalamat na rin." "Naku, salamat po sir ha. Malaking tulong po to. Siguradong matutuwa ang mga anak ko nito." Dahil umalis na nga ang yaya ng mga bata, kinailangan ni Caleb na makahanap ng bago. Hindi kasi pwedeng walang tututok sa triplets dahil palagi siyang busy sa kumpanya bilang CEO. Sabi nga ni Obet, "Paano yan sir? Wala nang yaya ang mga bata. Sino ipapalit?" Tanong ni Obet na nasa opisina niya sa mansyon. "That lady!" Singit ni Kyle, nakapapasok lang. Lumapit ito sa ama at nakiusap. "Please daddy, I want her to be your new nanny." "But we don't know her son." "Pero hindi rin naman po natin kilala pa yung ibang nag-a-apply, di ba?" Wow! Yun na lang ang nasambit ni Caleb dahil may punto nga naman. Ang anak, matalino talaga tong bata. Dahil malambot ang puso sa anak, inutusan ni Caleb ang driver nilang si Obet na bumalik sa naturang lugar upang magtanong-tanong tungkol sa babae. Nang makumpirmang mapagkakatiwalaan naman ito, ay sumama na nga siya ng sumunod na araw kay Obet upang personal itong makausap. Sabi nga ni Feliz, "Bibingka sir, kaluluto, may nitinit pa." Alok ng dalaga sa kanyang paninda. Matumal nitong nakaraan ang benta dahil sa dami ng kakumpetensya, natatabunan na rin ng mga makabagong pagkain ang kanyang paninda. Natulala naman si Caleb nang makita ng harapan ang babae. Sabi nga ni Feliz sa kanya, "Sir, ayos ka lang? Gandang-ganda kaya ata sa akin ah." Napailing si Caleb. "Sorry, may kamukha ka kasi." Nahihiyang napakamot sa batok si Caleb. Natatawa naman siyang hinampas ng masayahing babaeng tindera ng pamaypay. "Sino po? Si Marian Rivera?" "Ay nako sir, marami nang nakapagsabi niyan. Minsan nga yung iba, sabi kamukha ko raw si Carla Abellane. Minsan naman si Ivana Alawi. Ay, sandami ko po talagang kamukha. Pero in fairness, di ba? Artistahin po talaga ang beauty ko." Pagbibiro pa nga ng babaeng tindera ng bibingka. Napailing na nga lamang si Caleb. Hindi nga siya. Masyadong malayong personalidad nila. Ani nga ni Caleb sa isipan. "Ano sir? Bibili po kayo? Promise, masarap yan. Makakalimutan mo ang asawa, pati na rin yung kabit mo." Natawa ng mahina si Caleb sa pagse-sales talk nito. "I have an offer." Diretsahang sabi na nga ni Caleb. Napakunot na tuloy si Feliz at tanungan nito, "Offer? I want you to be their mommy." Sabi na nga nito kaagad kay Feliz. Nalaglagang pa nga ni Feliz sa narinig. Maging ang driver na kasama nito ay nanlaki rin ang mata sa pagkabigla. Kaagad namang napailing si Caleb nang mapagtanto ang kanyang sinabi. "Sorry, I mean, Nani. I want you to be my kid's nanny." "Nani? You mean yaya po?" "Exactly." "Sinasabi mo hindi mo nga ako kilala. Bigla-bigla ka nalang nalapit tapos aayain mo akong maging mommy.
O yaya pala ng anak mo. Daig mo pang recruiter Ani nga ng dalaga na patuloy lang sa ginagawa. This may sound desperate but my son need you. Actually, 3 sila. Titriplehin ko ang kinikita mo rito. Basta alagaan mo lang ng maayos ang mga anak ko. Naalala ni Feliz ang mga utang na kailangang bayaran. At ang matumal na benta nitong nakaraan. Pinunas lang nito ang kamay sa apron na suot at ibinilin na nga ang tindahan sa kasama. Nauna pa nga itong sumakay ng sasakyan. Naiiling na nga lamang na sumunod ang dalawa sa pagka-hyper ng babae. Habang nasa biyahe ay panay ang tingin ni Caleb dito mula sa rearview mirror. Ang dami talaga nilang pagkakapareha. Sabi nga ni Caleb sa isipan. Pagbaba mula sa sasakyan ay literal na nalaglag ang panga ng dalaga nang makita kung gaano kalaki ang bahay ng kanyang magiging amo. Pati nga tingala ito at manghang-mangha sa mga nakikita sa loob. Grabe ang laki. Yung chandelier, ginto ba yan? Tanong nito kay Obet. Hindi lang ginto, diamante pa. Sabi naman ng driver. Sir, pengi naman isa niyo Isang bato lang po ng chandelier na yan. Hindi naman kabawasan yung isa dyan, di ba? Hindi na yun halata. Hindi siya pinansin ng amo kaya medyo disappoint siya. Joke lang ito naman. Hindi ko pag-iinteresan yan, ano? The kids are here, sabi na nga ni Caleb bigla. Nalaglag muli ang panga ni Feliz nang makitang bumaba sa malapad na hagdan ang 3 batang magkakamuka at pare-pareho ang suot. Kaya naman pala triple yung bayad kasi triplets din yung aalagaan ko, sambit ni Feliz. Sila ang mga anak ko. This is the eldest, Ken. Kurt the middle twin, and Kyle the youngest. Pagpapakilala ni Caleb sa mga anak. Kids, this is Feliz, and from now on, she will be your nanny. Say hi to her. Hi, Miss Feliz! Bati nila Kurt at Ken. Lumapit ang bunsong si Kyle at yumakap sa dalaga. Nanigas pa nga si Feliz sa kinatatayuan dahil sa ginawa ng bata. Sa kabilang banda naman ay natouch siya sa pagiging sweet nito. Sabi pa nga ni Kyle, Ikaw na po ba ang magiging bagong mommy ko? Tanong ng batang si Kyle na nakatingala at nakayakap sa kanya. Tugon naman ng dalaga sa nauutal na boses. Hindi baby. Nani. Not mommy. Ngumiti si Feliz at tinaplos ang mukha ng bata. Nataranta naman ng dalaga ng magtubig ang mata ng bata. Hala, may nasabi ba akong hindi mo gusto? Sir, nakita mo kusang umiyak ka, wala akong ginagawa. Defensive nga nasabi ng babae. Don't mind him. He's just missing his mommy. Nilingon nito sila Ken at Kurt. Kayo na munang bahala sa kapatid nyo. Kakausapin ko lang si Feliz. Sunod nga nitong nilingon ng dalaga. Sa office ko tayo. Pagdating sa loob ay naupo si Feliz. Sa upuang naroon. Panay ang lingan niya sa paligid at maingat ang bawat galaw. Dahil baka makabasag. Sabi nga ni Caleb, To formally introduce myself, I'm Caleb Alvarez, the father of the triplets. Masyado akong busy sa trabaho kaya hindi ko sila palagi matutukan. That's why I need someone na mag-aalaga sa kanila, lalo ngayon na nag-resign na nga ang yaya nila. Naningkit ang mata ni Feliz sa narinig. Nag-resign? Sir, huwag niyo po sanang mamasamain pero may ginagawa po bang kalokohan yung mga bata kaya umalis yung dati nilang yaya? Alam niyo na, para ready po ako kung sakali. Napabuntong hininga si Caleb. Pinagalaw nito ang swivel chair na kinauupuan habang pinaglalaroan ang fountain pen sa daliri. Nope, it's not like that. Kusang nag-resign si Marie. Kailangan siya ng mga anak niya. And about my children. Don't worry, wala kang poproblemahin sa kanila. Ken is independent and matured. May sarili siyang mundo kumpara sa dalawa kaya you must respect his personal space. Si Kurt, mabait din naman. May makulit nga lang minsan. Siyang masasabi kong pinaka-hyper sa 3. Kaya expect noise kapag kasama mo siya, lalo kapag nag-gadget. And since I already mentioned that matter, make sure
na nakakain siya sa tamang oras. Madali kasing malibang sa laro ang batang yun. Si Kyle naman ang pinaka-sweet at malambing sa lahat. Nakita mo yung nangyari kanina, hindi ba? Opo. Bakit pa biglang nagkaganon yung si Kyle? My son Kyle is longing for the love of his mom. Na-trigger yon nung makita ka niya sa may simbahan nung umattend kami ng misa noong linggo. You are chosen by him to be his new nanny. Siguro kasi naaalala niya ang mommy niya sa'yo. At saka, gano'n naman talaga ang bata. Nanay ang palaging hanap. Nakaramdam ng awang dalaga para sa bata dahil sa kanyang nalaman. Kung kanina ay sa malaking sahod lang siya interesado ngayon, ay may purpose na nga siya para magtrabaho para sa pamilya ni Alvarez. Sabi nga tuloy ni Feliz, "Huwag po kayong mag-alala, Sir Caleb. Aalagaan ko pong mabuti yung mga anak ninyo, lalo na po si Kyle. I will give you a good amount. Alagaan mo lang ng mabuti ang mga anak ko." "Makakaasa po kayo, sir." Dahil yun ang unang araw ni Feliz sa trabaho, hinayaan muna siya ng amo na magpahinga at ma-familiarize sa pasikot-sikot sa mansyon. Nandiyan naman ang mayordomang si Lucida para gabayan siya. Kinabukasan ay maaga nga siyang gumising upang pagsilbihan ang 3 munting senyorito. Ayon kasi sa mayordoma, halos sabay-sabay raw nagigising ang mga to. Bukod pa roon ay may pasok din at kailangang maggayak ng mga bata. "Good morning, kids! Get up! It's time for school!" Pumalakpak pa nga si Feliz upang magising ang diwa ng pupungas-pungas na mga bata. May 3 kamang magkakahilera. Una niyang nilapitan ang pinakamalapit sa pinto. Naupo si Feliz sa gilid ng kama. "Hi, Ken! Are you excited for school?" "I'm not, Ken! It's Kurt!" Ay naku, sorry. Medyo napahiya si Feliz pero go lang. Namewang siya sa pagitan ng natitirang 2 kama. "Hulaan ko. Ikaw si Ken, no?" Umiling-iling ang batang tinuro. "Sorry, but it's Kyle po." Napahilot na nga lamang sa sentido si Feliz. Bakit kasi magkakamukha kayo? "Kasi nga po, we're triplets." Sabay-sabay na sagot ng mga ito. "I know, but you're too identical. Nakakalito kayong tignan." Nai-stress na nga nasabi ng bagong yaya at namewang ulit. Tinignan nito isa-isa ang mga batang aalagaan na nakaupo nga sa kani-kanilang kama. Same looks, same outfits, kahit sino pwedeng malito sa inyo. Buti, yung tatay nyo hindi nalilito. "He was sometimes." Napatawa pa nga si Kurt, especially when the 3 of us trick him. "Oh, yan ang wag na wag niyong gagawin sa akin, ha?" "You can easily recognize us with our moles. I have one on my cheek. Kurt has below his lips and Kyle has on his temple. But since maliit lang yon, it's not recognizable, so you really need to pay attention in details." Paliwanag nga ng pinakapanganay na sa triplets na si Ken. Dahil doon ay kahit papaanay nakahinga ng maluwag si Feliz. Mabuti naman kung ganon. Tinignan nito ang suot na relo. "It's already 5, so tara na. Tatanghaliin na tayo, sige." Bumangon na nga ang mga bata at pumasok na nga sa banyo para makapaghilamos at mag-toothbrush. Habang nasa loob ang mga ito, ay inimpis na nga na muna ni Feliz ang mga higaan. 3 yun kaya hindi basta-basta. Dapat talaga sahuran niya ako ng maganda. Habol hiningang sambit ni Feliz na hinihingal sa pagpagpag ng makakapal na comforter. Paglabas ng mga bata ng banyo, ay inaya na nga niya itong bumaba upang makapaggatas na at makaligo. Bihis na nga ang mga bata at kumakain na nga rin sa lamesa ng breakfast ng bumaba ang kanyang Sir Caleb na nakagayak na rin. "So how was it?" Tanong kay Feliz ng amo na kasalukuyang hinahainan ng kasambahay. "Mahirap po pero yakang-yaka, sir. Medyo nalilito ako sa kanila pero sinabi naman ni Ken kung paano ko po sila matatandaan." "It's okay. Understandable naman yan. Kahit naman ako nalilito rin sa kanila minsan." Sagot pa nga ni Caleb. "Bubuo-buo ka ng 3, tapos malilito ka." Pilosopong bulong naman ni Feliz. "May sinasabi ka, Miss Feliz?" Tanong ng amo at napapitlag ang dalaga. Taranta nga itong umiling sabay sabing, Wala po sir. Igagayak ko na po muna yung baon ng mga bata." Paalam nga nito at dali-daling umi-exit.
My gosh, muntik na ako dun ah. Sa kabilang banda naman ay napapangiting, napailing na nga lamang si Caleb dahil narinig talaga nito ang sinabi ng babae. Pagdating sa sasakyan ay doon binilinan ni Caleb ang bagong yaya ng mga bata patungkol sa mga routines sa school. Maghapon kasi nitong sasamahan ng mga alaga sa eskwela. Enjoyin ang pag-aaral, bilin nga ni Caleb sa mga anak pagkababa ng mga ito sa sasakyan. We will, Daddy! Sabay-sabay naman ang sagot ng tatlo. Tinignan ni Caleb si Feliz. Yaya, ikaw nang bahala sa kanila. Kapag magpapasundo na kayo, tawagan mo lang si Obet 30 minutes before. Is that clear? Malinaw, sir. Humalik nga si Caleb sa mga anak. Babalik na nga sana ito sa sasakyan, pero muli siyang tinawag ni Kyle. Daddy! Napakunot noo si Caleb pagkalingon sa isang anak. Yes, Kyle? May problema ba? May nakalimutan ka ba? Dapat pati po si Mommy may goodbye kiss. Bigla ngang napamulat ng mata si Feliz at bulong nga nito kay Kyle. Baby, hindi ako kasali sa kiss, ano ka ba? Sabi nga nito. Pero nagulat nga siya. Nang tumingala nga siya, ay bigla nga siyang hinalikan kunwari ng lalaki. Pero ang totoo ay bumulong lang ito kay Feliz. Magkunwari ka na lang para matapos na. Nagmamadali ako. Sabi nga niya at pautal-utal nga nasagot ni Feliz. Ang sarap naman ng halik na yun. Mama, chup-chup. Sabi pa nga ni Feliz na ikinagulat ni Caleb. Ano pang ginagawa mo? Tara na nga. Tara na, malilita kayo sa school. Sabi na nga lamang ni Feliz nang makita nga nila ang tatlo na naghahagik-gikan. Pumasok na nga rin si Caleb sa sasakyan. Siya naman ang ihahatid ni Obet sa trabaho. Tumambay lang si Feliz sa labas kasamang ibang yaya sa school. Maganda naman ang facilities ng school at maraming pwedeng pwestuhan, kaya hindi mainip. Mabuti na nga lamang din at magkakaklase ang mga bata kaya bawas pahirap sa posibleng kalbaryo kung sakali. Sabi nga, niyayat Tina kay Feliz. Bago ka? Tanong ng isang yaya na lumapit sa kanya. Oo. Tumango-tango si Feliz. Naupo naman ang babae sa harapan niya. Ako nga pala si Tina, ikaw. Feliz. Nagkamayan ang dalawa. Sabi pa nga ni Tina, nakita kita kanina kasama yung triplets ah. Kaklase kasi yun ng alaga ko kaya kilala ko. Ikaw na ba ang bagong yaya nila? Ako nga. Sagot nga ni Feliz at kinikilig siyang hinampas ni Tina sabay sabing, swerte mo ah. Anito na nagpakunot ng noo ni Feliz. Paano swerte? Nagugulhan niyang tanong sa babaeng kaharap. Anong panong swerte? Ang gwapo kaya ng amo mo, sis. Grabe. Si Sir Caleb? Sino pa ba? Kung alam mo lang halos umaga kaya namin niyang inaabangan dyan sa may entrance para lang masilayan. Tapos ikaw, araw-araw mong nakakasama sa bahay, di ba, Susie? Baling pa nga ni Tina sa medyo chubby na yaya na sumisip-sip ng palamig. Tama. So anong feeling sis na araw-araw mong nakakasama si Sir Caleb? Wala lang. Tanungan ng sigasigang si Feliz. Sagot naman ni Susie at Tina, paano wala? Magkasabay na tanong pa nga ng dalawa. As in wala, empty, normal. Gawa ba siya sa ginto para ma-amaze ako? Sabi naman ni Susie, sus ito naman. Ani nga nito nang umunguya naman ngayon ng burger. Sabi pa nga ni Feliz, nasa mansyon ako ng mga Alvarez para magtrabaho. Yun lang. O mukhang break na ng mga bata, una na ako ha. Tumayo na nga si Feliz upang lapitan ng triplets. Dinala nga niya ang mga ito sa bakanteng lamesa upang doon kumain. Natutuwa naman siya na nagustuhan ng mga ito ang mga pagkaing hinanda niya. Hindi madaling maggayak ng baon para sa tatlong bata pero kung ganito palagi ang reaksyon nila, ay tiyak nagaganahan siyang mas pagbutihin pa. Mas gumaan ang mga unang araw ni Feliz sa school dahil kila Tina at Susie. May nakakakwentuhan na nga siya kapag nasa eskwela. Nakatulong din ang mga ito upang mas makilala pa ang mga bata dahil magkakaklase ang kanilang mga alaga at matagal ding nakasama ang dating yaya. Marami siyang nalaman. Katulad na lamang ng paboritong pagkain at inumin ng triplets, mga gusto at ayaw nila at maging ang subjects kung saan nag-e-excel
at sinusumpa ng mga ito. Dahil sa mga yon ay mas mapapadali ang kanyang trabaho. Mahalaga kasi nakilala niyang mabuti ang mga ito upang alam niya kung paano ang mga ito pagsisilbihan. Sabado na kaya hindi niya muna ginising ang mga bata at hinayaan lang munang matulog, tutal wala namang pasok. Nasa kusina siya at nagtitimpla ng kape nang bumaba ang kanyang Sir Caleb. Nakapantulog pa ito at suot ang specs. May dala rin itong laptop at seryosong-seryoso. Good morning sir. Kape po? Offer nga ni Feliz. Pakisunod na lang sa veranda. Tugon nga ni Caleb. At nagmamadaling lumabas. Nagtimpla si Feliz ng kape at nagtoast na nga rin ng tinapay nang may makain naman ito habang nagtatrabaho dahil mamaya pa maluluto ang breakfast. Dinala niya ang tray sa veranda kung saan seryosong-seryoso ang kanyang amo na nagtitipa sa laptop. Ngayon niya lang napansin na gwapo nga ito, lalo kapag may suot na clear specs. Mukhang alam na nga niya kung bakit kilig na kilig sila Tina at Susie. Baka matunaw ako niyan. Ani pa nga ng binata na hindi inaalis ang mata sa ginawa. Tarantang inilapag ni Feliz ang kape sa lamesa. Hiyang-hiya na nahuli nga siya ng amo na nakatitig. Kape niyo po sir. Pinagtoast ko na rin po kayo ng tinapay para may makain kayo habang nagtatrabaho. Salamat. Doon na po muna ako sir ah. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Binilisan ng dalaga ang hakbang ng makalayo sa amo. Diyos ko Feliz, nakakahiya ka. Sermon nga nito sa sarili. Bumalik siya sa loob ng bahay at itinuloy ang naiwang kape habang nanunood ng balita sa umaga. Kaliliwanag pa lang kaya naman natutulog pa ang mga bata. Matapos magkape ay tumulong na nga lang siya sa paghahanda ng breakfast dahil wala rin naman siyang ginagawa. Dahil tulog pa nga ang mga alaga. Nang makapaghain na nga, ay umakyat si Feliz sa taas upang gisingin ng triplets. Ken, Kurt, Kyle, breakfast na. Naghihintay na ang daddy niya sa dining. Inaantok na bumangon ng mga bata at tumiretso sa banyo upang maggayak. Kahit nakahilamos na nga ay bakas pa rin sa mukha ng mga ito ang antok. Isa-isang lumapit ang mga ito sa ama at humalik. Napangiti naman si Feliz habang nakatayo sa isang tabi habang pinapanood ang magandang relasyon ng mag-aama. Hindi niya tuloy may iwasang maisip kung nasa ng ina ng mga bata. Yan palang mommy ng bata. Nasaan na? Puno ng kuryosidad, natanong ni Feliz sa kasambahay na si Cecil na nagtitimpla ng juice. Yung mommy nila? Naku, matagal nang wala. Ayaw na ring pag-usapan pa ni Sir Caleb ang tungkol dyan kaya quiet ka lang ah. O tara na, pwede na to. Marami mong gusto pang itanong ay pinili na nga lamang ni Feliz na sarilinin na nga lamang yon bilang pagrespeto sa kagustuhan ng kanyang amo. May pasok kahit Sabado ang kanyang Sir Caleb kaya naman siya ulit ang naiwan sa mga bata. Ito ang unang weekend niya sa mga Alvarez kaya hindi pa nga niya alam kung anong ginagawa ng mga bata kapag ganitong Sabado at walang pasok. Mga bata, anong gusto niyong gawin? Tanong nga ni Feliz sa mga alagang nakahilata sa sofa at nanonood ng cartoon sa umaga. Suntukan! Sagot ni Kurt. Kaagad namang tumutol si Feliz sa nais ng bata. Pisikalan yan, magkakasakitan kayo niyan. Tama si Yaya, Kurt, iba na lang. Sang-ayon nga ng panganay na si Ken na seryosong nanunood. How about clay? Suwestyon naman ni Kyle. Clay art? Boring, maganda yung may thrill para nakakagising. May binili nga si Daddy na water gun, yun na lang. Ani nga ni Kurt at kaagad namang sumang-ayon ng mga kapatid. Kinuha na nga nila ang mga laruan at tumiretso sa garden upang doon maglaro. Nakasunod lang naman si Feliz upang magbantay sa mga bata. Pinanood lang niya ang mga alaga. Natatawa sa mga ito dahil nakakatuwang panoorin ang bonding ng magkakapatid. Oh my God! Bulalas nga ni Feliz nang patamaan siya ng tubig ng water gun ni Kurt. Sinuway niya ang alaga pero nagpatuloy lang ito sa ginagawa at tuwang-tuwa pa nga. Nakisali na nga rin yung dalawa sa pagpapatama sa kanya kaya tuluyan na nga siyang nabasa. Natawa na nga lamang naman si Feliz at nakisali na nga rin sa mga alaga. Yaya, here! Pinahiram ni Kyle ang water gun nito sa kanyang yaya Feliz. Kaagad namang hinabol ni Feliz ang dalawa upang makaganti. Tawa ng tawang magkapatid habang nakikipag-water gun
sa kanilang yaya. It was chaotic pero magandang bonding para sa kanila. Mas nakasundo niya dahil doon ang mga alaga. How's the triplets? Tanong ng among kauuwi lang galing trabaho. Nakatalikod dito sa kanya at niluluwagan ng necktie na suot. Okay naman po sir. Mababait naman po, naglaro nga po kami kanina eh. Beng-beng ganon. Sagot pa nga ng dalaga at sinamahan pa ng aksyon na tila namamaril. Napangiti si Caleb ng palihim habang nakatalikod dahil sa pagiging kwela at madaldal ng kanyang bagong hired na yaya. Ibinalik naman ito ang muka sa pagiging seryoso nang harapin ng dalaga. Good. Keep doing the good work, Miss Evasco. Ito ang pauna mong sweldo. Namilog ang mga mata ni Feliz nang abutan nga siya ng amo ng perang papel na sa tansya niya ay nasa 30,000. Speechless siya habang binibilang yon. Sa 15 ko pa sana ibibigay pero baka kasi may bibilhin ka para sa sarili mo o kaya sa pamilya mo kaya inabot ko na. Naku sir, salamat po ah. Ang laking halaga naman po nito. Kulang pa nga yan dahil 3 inaalagaan mo. Hindi madaling mag-alaga ng 3 bata, lalo kung magkakamuka. Aba, edi dagdagan niyo sir. Willing naman po akong tumanggap eh. Natawa ng mahina si Caleb. You know what? You're really something. You're one of a kind. I love that. Grabe sir, mahal mo na agad ako? Ang bilis naman. Akala ko ba professional lang tayo dito? Sabi nga ni Feliz, that's not what I mean. Tugon naman ang binata sa pagitan ng mahinang pagtawa. Ang ibig kong sabihin, gusto ko ang pagiging ganyan mo. Kung sino ka, unfiltered. Ewan, pakiramdam ko mas sumaya ang bahay simula nang dumating ka. Yung mga ngiti at tingin mo sir. Hoy sir, dyan nagsisimula ang lahat ah. Sabi pa nga ni Feliz, na parang inaakto ang halaka. What are you talking about? Natatawa nitong tanong. Biro lang sir, ito naman. O syakit na po ako. Salamat ulit ah. Kinaway pa nga ni Feliz ang perang hawak habang papalayo. Hindi nga siya nakatulog agad ng gabing yon dahil sa perang inabot ni Sir Caleb. Hindi makapaniwala na kanya talagang lahat ng yon. Day off naman niya kapag linggo kaya naisipan nga ng babaeng lumabas bukas upang makapamili. Paalis ka po yaya? Tanong ng alagang si Kyle na kumakain ng cereals. Oo, day off ko kasi. May mga bibilhin lang si Yaya. Sama ako, Yaya! Sabi ni Kyle. Ako rin, pasama! Sabat naman ni Kurt na tumaas pa nga ang kamay. Pati din si Ken ay sinabing gustong sumama. Napaawang na nga lamang ang bibig ni Feliz dahil lahat ng alaga niya ay gustong sumama sa lakad niya. Tinignan ng dalaga ang kanyang boss. Naghihintay ng sagot. Nagkatinginan sila ng amo bago ito tumikhim upang kausapin ng mga anak. Kids, day off yun ni Yaya. Sarili niyang lakad. Sagot naman ni Caleb. Pero daddy, gusto ko po sama kay Yaya eh. But Kyle, biglang sumingit ang dalaga kaya napatigil na nga lamang si Caleb sa pagsasalita. Sige na po sir, isasama ko na lang po yung mga bata. Magpapahatid na lang po kami kay Kuya Obet para mas safe. Sagot naman ni Caleb. Okay fine, I'll drive. Po? Nakakunot na tanong ni Feliz. Dahil baka naman nagkamali lang siya ng pag-intindi. Ngunit kinumpirma yon ng kanyang amo. Sasama ako. Hindi madaling mag-handle ng 3 makukulit na bata sa labas. Hayaan na lang din natin muna si Obet na magpahinga. Tinapos lang nila ang pagkain tapos gumayak na nga. Inalalaya naman ni Feliz ang kanyang mga alaga sa paggagayak. Nang ready na nga ay bumaba sila. What are you doing there? Kunot noong tanong ni Caleb kay Feliz, nang akmang sasakay na nga ito sa likod kasama ng mga bata. Sasakay na po sir, bakit po? Binuksan ni Caleb ang pinto. Tsaka sabing, dito ka maupo. Ah, okay po sir. Tumangutango lang si Feliz at naupo na nga roon. Kaya pala, sambit nga sa sarili nang mapagtanto kung bakit dito siya pinapaupo nito. Kung sa likod kasi siya sasakay kasama ng mga bata, ay nagmumukhang parang ginagawa niyang driver si Caleb. Umayos nga siya ng upo nang pumasok si Caleb at naupo sa tabi niya. Naamoy niya kaagad ang pabango ng binata. Kay sarap nun amuyin na tila ba ultimo sa pagtulog ay hindi mo makakalimutan. Mas mabuti nang dito ka sumakay sa tabi niya, baka kasi kapag sa likod singilin ka pa ng pamasahe. Ani pa nga ni Feliz.
Namilog ang mata ni Felice sa gulat nang ilapit ni Caleb ang mukha sa kanya. Napaatras ang ulo ng dalagat na nigas nang wala na nga siyang maatrasan. Pigil nga niyang hininga dahil sa liit ng distansyang meron sila. Halikan ba niya ako? Tanong pa nga ni Felice sa isipan. Hindi tuloy niya napigilan at sabi nga nito nang dahil sa pagkataranta, Sir, first time ko po kasi to eh. First kiss ko po to tsaka may mga bata po sa likuran. Sabi nga nito na parang siraulo. Napangiti ng bahagya si Caleb at kinuha na nga lamang ang seatbelt. At isinuot nga sa babae. Mas naamoy tuloy ang pabango ng amo sa ganoong distansya. Hindi niya alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya nang magdikit ang balat nila ni Sir Caleb. Dahil ba nahihiya ito o dahil may paghanga na nga siya sa sarili niyang amo? Ang lakas naman kasi ng dating. Umayos na nga si Caleb kagad nang upong matapos maisuot sa kanyang seatbelt. Naging tahimik lang ang kanilang biyahe. Ito ang unang beses na nakatabi niya sa sasakyan ng amo. Ngayon niya lang din napansin na ang ganda pala ng side view profile nito. Sabi pa nga ni Caleb, "San tayo?" Kayo po, san ba kayo?" Pabalik na tanong naman ni Felice na mukhang wala sa sarili. "Lakad mo to at sumasama lang naman kami kaya ikaw ang tinatanong ko." Dyan na lang po sa Tiangge, sa bandang dulo. Mamimili ako ng bagong damit. Mas mura kasi dyan kesa sa mall. Okay. Nagmaneho na nga si Caleb papunta roon. Pagpasok nila sa loob, ay halata sa mga bata na naninibago na nga sa ganoong lugar. Samantala ang kanilang yaya Felice naman, ay malaki ang ngiting palingalinga sa paligid. Para kasi sa kanya ay paraiso na ang lugar na yun. Sabi nga ni Felice, "Maraming magaganda rito tapos bagsak presyo pa po. Naku, sinasabi ko sa inyo, sulit na sulit dito. Ako mamimili ako Kung gusto nyong mag-ikot-ikot, pumunta sa ibang lugar, bahala po kayo. Basta balikan niyo po ako rito. Kung hindi naman, sabihan niyo po ako kapag umuwi na kayo nang hindi naman po kayo naghihintay sa wala. So ano, kita-kits na lang po mamaya?" Kwelang sabi nga ni Felice. "We will come with you." Nagulat si Felice sa sinabing yon ng kanyang amo. Nag-request din ang mga bata na sumama sa pamimili kaya wala na nga siyang nagawa kundi ang isamang mga to sa pamimili. Para tuloy siyang may bit-bit na 4 na bata dahil hindi naman sila sanay sa ganun na lugar. Naku, basta ako sinasabi ko na matagal akong tumawad kapag kayo nainip mga bata. Walang uwian to hanggat di tapos. Banta pa nga ni Felice pero hindi natinag ang kagustuhan ng mga batang makasama siya. "Kailangan ko ng damit, dun tayo." Hawak nga sa braso si Kyle at nagpatiuna na nga siya sa paglalakad. Sumunod naman si Caleb na hawak sa tigkabilang kamay sina Ken at Kurt. Nakasunod lang ang mga ito kay Felice na namimili ng damit na bibilhin. Tumulong na nga rin ang triplets sa pamimili ng damit. Pinapakita ng mga ito ang damit na napili na tingin nila ay babagay sa kanilang yaya Felice tapos susukatin yun nito. Nasaksihan ni Caleb mismo kung paano tumawad ang dalaga. Magaling itong makipag-usap. Isang bagay na hinangaan niya sa babae. "Yaya, you have clothes na but how about undergarments? I'm sure you need it." Sambit ng batang si Kyle na nakahawak sa kamay ni Felice. "Naku, buti pinaalala mo. Kailangan ko nga niyan, dun tayo mga bata." Dinala na nga niyang mga ito sa tindahan ng mga brat panty. Tulad ng tindahan ng damit, nakatuwang niya rin ang mga bata sa pagpili ng underwear. Maayos naman silang namimili nung una hanggang sa tanungin ba naman ni Kyle ang ama, "Daddy, do you think this would look good on Yaya?" Tanong ng bata at pinapakita nga ang Dora the Explorer na underwear. "The design is cute but that undies is for kids, baby." Sabi na nga lamang ni Caleb na tila naiilang nga, pati rin ang babae. "Shh, Kyle," suway pa nga sa kanya ni Felice. "Okay, how about this one?" Inosenteng tanong ulit ng bata at nagulat si Caleb nang makitang hawak ng anak ang panting, see-through at kapirasong tela na lang. "Look, it's undone," komento nito sa pulang tibak na hawak at sinasabi na parang hindi nga natapos ang pagtatahi ng panting yun. Kaagad naman yung kinuha ng ama at itinago sa likod.
Baby, not this. Yaya, I think Daddy likes that red undies. Nikuha po niya you know. Sabay turo nga ni Kyle sa hawak ng ama na tibak. Para namang napaso si Caleb na hinagis ang panty sa kung saan. Baby, saway nito sa anak dahil namumula na nga siya. Pero hindi siya pinakinggan dahil ang atensyon ay nasa Yaya Feliz nila. Don't worry, Yaya. I will find another one for you. Which do you want, the Hello Kitty or the Barbie? Inosente nga nitong tanong. Ikaw talagang bata ka, nakakatuwa ka. Kinulo ni Feliz ang buhok ni Kyle. Namili na nga lamang sila ng mga kailangan at lumabas na nga rin matapos mabayaran. Sobrang hiyang-hiya nga si Feliz sa pinaggagawa ng mga bata. Ngayon, mukhang makakabisado pa ng kanyang boss ang kanyang panty. Nagugutom na nga ang mga bata kaya humanap na nga sila ng makakainan. Masyadong mainit sa labas, kaya napagdesisyonan nilang sa loob na lang ng mall na kumain. May laruan din kasing gustong ipabili ang tatlo. Kumain lang sila sa fast food na may pulang bubuyog, tapos nag-aya na nga ang mga bata sa time zone upang maglaro. Si Kurt ang pinaka-hyper sa tatlo pagdating doon dahil ganoon ang mga gusto niya. Bigay todo ito sa bawat laro at halatang-halata nga na nag-e-enjoy sa ginagawa. Careful ah! Paalala pa nga ni Feliz sa mga alagang binabantayan. Feliz, pagtawag ni Caleb sa yaya ng mga bata. Pumihit si Feliz paharap sa amo at walang ano-anong itinali nito ang coat sa bewang niya. Napatingin ang dalaga roon bago nagtatakang nag-angat ng tingin sa amo. Inilapit naman ni Caleb ang bibig sa tenga ng dalaga. Tila nakaramdam tuloy ng kaba si Feliz. At bumulong nga si Caleb sa kanya. You abstain. Nanigas si Feliz sa kinatatayuan dahil sa sinabi nito. Napamura pa nga siya sa isipan ng malamang natagusan. Nablangko na nga ang isipan ni Feliz. Hindi alam ang gagawin. Mabuti na lang to the rescue ang kanyang knight in shining armor na amo. There is a restroom near here. Mauna ka na ron. Pasimpleng bulong pa nga ni Caleb kay Feliz. Kahit wala sa sarili at hindi sigurado sa pinaplano nito, sumunod na nga lamang din siya kay Caleb. Hindi pansin ng tao ang tagos niya dahil sa quote ng kanyang Sir Caleb. Pumasok nga si Feliz sa cubicle at naupo ron. Sa kabilang banda naman ay kasama na nga ni Caleb ang mga anak sa store sa palapag na yon na may ganoon. Daddy, what are we doing here? Takang tanong ni Kurt na yakapang napanalunang laruan kanina. We will buy a sanitary pad for your Yaya Feliz. Kumunot ang noon ng mga anak. A sanitary pad? What is that? Something very essential for women. So if someone needs, don't hesitate to buy her. That's what a gentleman do. Don't worry. I will explain kapag nakauwi na tayo, just not now because your Yaya needs it. ASAP. Dumampot si Caleb ng isang pack at binayaran yun. Nagulat si Feliz nang marinig ang boses ni Kyle. Binuksan niya ang pinto ng cubicle upang makita siya ng batang nagtatawag sa kanya kanina pa. Baby, what are you doing here? Pinapabigay po ni Daddy. Sabi wait ka na lang daw po namin sa car. Oh, thank you baby. You're so sweet. Kumaway pa nga si Kyle bago lumabas. Bumalik naman si Feliz sa cubicle at nagpalit. Hindi niya lubos maisip na magagawa siyang bilhan ng sanitary pads ng kanyang Sir Caleb. Bukod nga sa napkin ay bumili rin ito ng undies at pantalon na magagamit niya sa paglabas ng mall. Nang matapos ay bumaba na nga ang dalaga upang puntahan ang kanyang amo na naghihintay sa sasakyan. Huminga muna si Feliz bago lumapit at binuksan ang pinto sa gilid. Hi! Nahihiyang bati niya kay Sir Caleb bago pumasok. Okay ka na? Tanong nga ni Caleb at tumango-tango ang dalaga. Ini-start na nga ni Caleb ang makina ng sasakyan at nag-drive na nga pa uwi. Pagdating sa bahay kaagad na binuksan ng mga bata sa sala ang mga laro ang binili nila. Tumiretso naman si Feliz sa kwarto upang makapagpalit ng damit. Sumasama na ang pakiramdam niya, kaya minabuti na nga muna niyang manatili roon. Day off naman niya kaya ayos lang kung magpapahinga siya. Masyado nga lang yatang napahimbing ang tulog niya dahil hating gabi na nang siya'y magising. Nakaramdam ang dalaga ng gutom kaya bumaba na nga muna siya upang humanap ng makakain. Dahan-dahan ang bawat kilos niya, nag-iingat na baka
Makagambala nga ng tulog ng mga kasama. Hindi na nga siya nag-abala pang buksan ng ilaw. Wow, bulalo! Mas kumalamang sikmura ni Feliz nang makita ang fridge. Sakto, madali lang iinit to. Ay palaka! Nabulalas nga ng dalaga ng pagsara ng pinto ng ref ay bumungad sa kanya ang among nakakross ang mga braso. Grabe sir, ginulat niyo naman po ko. Sambit ni Feliz na napahawak pa nga sa dibdib. Grabe, kahit madilim ang gwapo niya pa rin. Sa isip-isip nga niya, nakita niyang bumaba ang tingin ni Sir Caleb sa Tupperware na hawak niya, kaya nakaramdam siya ng hiya. Diyos ko, baka isipin ng isang to, tirador ko ng pagkain ha. Anya sa isipan. Ito po ba? Nagutom po kasi ako sir eh. Hindi pa po kasi ako kumakain. Okay lang po ba? Of course, sagot ni Caleb. Nakahinga ang dalaga ng maluwag sa sinagot ng kanyang amo. Kayo po sir, bakit gising pa kayo? Alauna na. May tinapos lang na trabaho. Nagutom ako kaya bumaba na rin. Sakto sir, iinitin ko to, sabay na po tayo. Inilagay ni Feliz ang ulam sa microwave upang may init yun. Ang kanyang Sir Caleb naman ay pumwesto na nga sa dining table. Habang iniinit ang sabaw ay chinek naman ng dalaga kung may kanin. Mayroon namang tira pero hindi niya alam kung kumakain ang boss niya ng ganun. Sir, kumakain po ba kayo ng bahaw? Kung hindi po pwede ko po kayong ipagsaing, tanong ng dalaga. Bukas ang ilaw sa dining area kaya kita niya ang Sir Caleb niya na nagsa-cellphone. Nag-thumbs up na nga lamang ito bilang sagot. Ininit na nga lamang din ni Feliz ang kanin bago yun inihain sa hapag kung saan naghihintay si Caleb. Where are you going? Tanong ng kanyang amo nang makitang paalis na nga siya, dala ang sariling plato. Kakain po roon, sir. Hindi mo ako sasabayan? Napakagatlabi nga si Feliz bago na upo sa harap ng kanyang Sir Caleb. Magkasama nilang pinagsaluhan ng bulalo. Napansin ng dalaga na panay ang tingin ng kanyang amo sa kanya habang kumakain sila. May problema po ba? Takang tanong ni Feliz. Nag-iwas ang tingin ng amo at napailing-iling ito. Nothing. Akala ng dalaga ay wala na nga itong sasabihin ngunit hindi yata mapigilan ng binatang sabihin ang kung anong bumabagabag dito. You're just kinda look familiar. Para bang nagkita na tayo dati? Ako po, familiar? Yes. Alam mo naman yung tungkol sa mami nila Kyle, diba? Naku, marami lang po talagang magkakamukha sa mundo, sir. Kuha lang po ako ng tubig, ah. Tumayo na nga ang dalaga at manghahakbang na nang biglang mapahawak sa ulo. Kung hindi pa nga siya napahawak sa sandalan ng upuan ay baka natumba na nga ang babae. Maagap namang lumapit ang binata upang alalayan at i-check si Feliz. Are you okay? Alalang tanong nga ni Caleb. Sagot naman ng dalaga. Opo, sir. Kumirot lang po yung ulo ko pero okay naman po ako. Gawa lang siguro ng period ko. Sige, doon na po muna ako. At mga alis na nga siya nang biglang hawakan ni Caleb ang kanyang braso na nagpatigil sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa kanyang braso na hawak ng kanyang amo at puno ng pagtatakang napatingala dito. Sir, untag nito sa amo dahil nakatitig lang ito na parabang kinakabisado ang bawat detalye ng mukha niya. May problema po ba? Is Feliz your real name? Noon pa yun gustong itanong ng binata ngunit pinili nitong salilinin na nga lamang dahil baka mali lang siya nang iniisip. Malabo rin naman na ito ang babaeng nang iwan sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Ngunit ang kutob niya ay mas lumakas nang hindi kaagad nakasagot ang dalaga. Tell me, Feliz ba talaga ang pangalan mo? Sino ka ba talaga? Sa tindi ng emosyong nararamdaman at dami ng gumugulo sa kanyang isipan, ay hindi na nga nito napansin na humigpit na pala ang hawak ni Caleb sa braso ng dalaga. Sir, nasasaktan na po ako. Mahinang daing ni Feliz. Parang napaso naman si Caleb na binitawan ang kanyang braso. Huminga ito at sinubukang kalmahin ang sarili. I'm sorry. I'm sorry for what I did. Marami lang akong iniisip. Kamukha mo kasi siya. Nang mas natitigan kita, nang malapitan. Yung mata mo, yung labi mo, parang nag-iba lang yung buhok mo, yung pananamit mo, at yung personality mo. Kaya naaalala ko siya kapag nakikita kita. Tsaka, mapayat ka. Hindi naman siya ganyan kapayat.
malabo naman siguro na ikaw yun. Magkamukha kayo pero magkaiba kayo ng personalidad. Sige, kumuha ka na ng tubig. Kumuha na nga ang dalaga ng maiinom. Ngunit habang ginagawa niya yun ay hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang Sir Caleb para bang may kung anong gumugulo sa kanyang isipan na hindi niya maintindihan. Sa huli ay pinili na nga lamang ni Feliz na iwaksi yun sa kanyang isipan. Naging maayos ang pananatili niya sa mansyon. Habang tumatagal nga, ay mas napapalapit din siya sa mga bata. Sa mga nagtaang buwan ay natutunan nga niyang mahalin ng mga to, kahit na sinabi niya noon sa sarili na sarili lang ang pagkakatiwalaan at mamahalin. Ayaw niyang maulit ang nangyari dati, na niloko siya dahil sa sitwasyon niya. Natakot na nga siyang maulit ang nangyari dati kaya pinili nga niyang ibaon na nga lamang sa limot ang lahat at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit, nang mapunta siya sa puder ng mga Alvarez, ay muling na-trigger ang kagustuhan ni Feliz na mabalik ang kanyang alaala. Sabi nga nito, kasalanan to ng Sir Caleb ko na yun eh. Kasalanan ko? Nanigas si Feliz sa kinatatayuan ng marinig ang amo. Masyado pang maaga kaya hindi niya ine-expect na darating ito. Huminga muna siya at patay mali siyang pumipihit paharap sa amo. Sir, napaaga po yata ang uwi ninyo. Pag-iba nga nito ng usapan ngunit hindi natinag ang kanyang sir. I heard you. Sabi mo kasalanan ko. Anong ibig mong sabihin ron? Naghanap nga si Feliz ng isasagot hanggang sa magawi ang mata sa mga alagang naglalangoy sa pool na binabantayan niya. Naku, wala po sir. Huwag niyo na lang pong isipin yun. Sige, puntahan ko na po yung triplets ha. Baka nilalamig na rin po sila. Pag-iwas nga niya sa tanong ng binata. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang may makaalam ng tungkol sa sitwasyon niya. Mas pinili na nga lamang niyang mabuhay sa kasalukuyan at panindigan ang katauhan niya ngayon. Ilang araw niya ring namang sinubukan ngunit walang nangyari. Napahinto si Feliz sa paghakbang nang hilain nga ni Caleb ang kanyang braso. Masyado yung marahas na nagpaigik sa dalaga. Sir, ano po bang meron sa inyo? Iritable ang tanong ng dalaga. Pilit niyang nilabanan ang tingin ng lalaking amo kahit na unti-unti nang namumuo ang takot sa dibdib niya dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Galit na tanong ni Caleb na nagpatahimik sa kanya. Hindi dahil ayaw niyang sabihin kundi dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Wala siyang ideya sa nakaraan niya, kung sinong magulang niya, kung may kapatid ba siya, o maging kung sino siya dati. Lahat ng alaala niya ay nabura sa isang aksidente at ngayon ay wala na nga rin siyang planong alamin pa ang tungkol doon. May trabaho pa po ako sir. Sinubukan nga niyang umalis ngunit pinihit ulit siya ng amo pabalik. Pero sa pagkakataong yun, isinandal na nga siya nito sa pader. Hawak nito ang pulsuhan niya kaya hindi siya makagalaw. Tinanong nga siya nito ulit at nang hindi na naman siya sumagot ay walang ano-anong hinagkanis siya nito sa labi. Kasabay ng paggalaw ng mga labi nito ay ang pagragasa ng mga alaala. Malabo yun ngunit kita niya ang isang lalaking hinahalikan siya sa kama. Napabalik siya sa realidad nang maramdaman ang palad ni Caleb sa kanyang tagiliran. Walang alinlangan niyang sinampal ang amo at nagmarcha palayo. Dahil naman sa reaksyong yun ng dalaga kaya mas lalong hindi natahimik si Caleb. Pakiramdam niya ay maraming tinatago ang dalaga at yun ang gusto niyang malaman. Kaya naman nag-hire siya ng private investigator upang magsaliksik ng nakaraan ng babaeng nagngangalang Feliz Evasco. Kamusta? Tanong nga ni Caleb sa investigador na kapapasok sa kanyang opisina. Sinubukan ko pong humanap ng impormasyon patungkol sa babaeng sinasabi mo pero wala akong makita. Kumunot ang noo ng binata. What do you mean? Paano wala? Imposibleng wala siyang records. Pero sabi muli ng investigador, wala kahit anong record under the name of Feliz Evasco. Mas lalong tumindi ang duda ni Caleb dahil doon. Pagka-uwi ng bahay, kaagad niyang hinanap si Feliz. Natagpuan nga niya ito sa kwarto ng mga anak at nakikipaglaro sa mga bata. Feliz,
Seryosong pagtawag nga ni Caleb rito at agad naman itong tumayo. Bakit po sir? Tanong ng dalaga na hindi makatingin ng diretsyo. Sariwa pa rin kasi kay Feliz ang paghalik nito sa kanya. Let's talk. Naglakad na nga ang binata palayo pagkasabi nun. Muling hinarap ni Feliz ang triplets na naglalaro ng Lego. Bibis, mamaya na lang ulit ha. Mag-uusap lang kami ng daddy nyo. Paalam nga ng binibini bago umalis. Naabutan nga niya ang amo sa opisina nito. Huminga muna siya bago tinawag ang binata. Tinawid dito ang kanilang pagitan at tinawakan siya sa braso. Sir Caleb, pagtawag niya sa binatang, pinakatitikin nga ang mukha niya. What happened? Makahulugan nitong tanong na nagpalamig sa pakiramdam ng dalaga. Ano bang sinasabi mo, sir? Ano po bang ang pag-uusapan natin at pinatawag niyo pa po ako rito? Kung tungkol yan sa paghalik mo sa akin, okay na yon. Kalimut. Marami tayong kailangang pag-usapan. Feliz. Marami akong gustong itanong. Marami akong gustong i-clear at malaman. Tulad ng ano po? Sino ka? Feliz ba talaga ang pangalan mo? Bakit wala kang record? May magulang ka pa ba o kapatid? Saan ka nag-aaral? Ano? Wala ka man lang bang sasagutin sa mga tanong ko kahit isa, Feliz? Kinakausap kita. Sumagot ka naman. Wala ka man lang bang sasabihin? Hindi ko alam. Tila naluluha na nga nasagot ng dalaga. Bakit? Ano bang meron? Simple lang naman yung mga tanong ko pero bakit hindi mo masagot? Ewan, wala akong maalala. Natulala nga si Caleb sa narinig. Nanginginig ang mga mata niyang napatanga sa dalaga. Tuluyan na nga itong umiyak sa harap niya na nagbigay kirot sa kanya. Ano, masaya ka na bang malaman ang tungkol sa totoong sitwasyon ko? You had an amnesia? Tanong ng binata kasabay ng pagtulo ng luha nito. Hindi ba obvious? Sarkastikong tanong ng dalaga at mapait na natawa pa nga. Pero hindi mo man lang ba gustong malaman ang nakaraan mo? Kung sino ka? Napakunot noo si Feliz. Para saan pa? Para maloko ulit ako? Para gawin mo rin sa akin yung ginawa nila? Huwag na. Hindi na kailangan. Okay na ako sa kung sino ako ngayon. Kung babalik man, edi good. Kung hindi, ayos lang. After everything that happened to me, hindi ko na alam kung sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan. Ako! Pwede mo akong pagkatiwalaan, Feliz. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo sa mga nagdaang taon. Wala akong alam sa pinagdaanan mo kaya hindi kita pwedeng husgahan sa naging desisyon mo. Pero isa lang ang sigurado. Hindi kita sasaktan at mas lalong hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa nila. Tutulungan kita, okay? Hindi mo kailangan matakot. Puno ng senseridad na tinuyo ng binata ang mukha ni Feliz na nabasa ng luha. Bakit? Nalilitong tanong ni Feliz. Kasi nararamdaman ko na ikaw siya. Naguguluhan si Feliz. Ako? Sino? Yung babaeng na-meet ko noon sa isang event. The woman I slept with. At ang babaeng nag-iwan ng triplet sa pinto ng bahay ko. Pakaraan ng 9 na buwan. Siguro tama nga si Kyle na ikaw talaga ang mommy nila. Sambit ni Caleb na mas nagpaluha sa dalaga. Naglakad-lakad si Feliz habang unti-unting nagsisink in sa kanya ang mga posibilidad. Nanginig ang mga kamay niya nang mapagtanto ang mga bagay-bagay. Kaya ba, ang gaan ng loob ko sa kanila? Yun ba ang rason kung bakit napagkamalan ako ni Kyle na mami niya? Kung bakit pareho kami ng gusto? Kung bakit ang lakas ng instinct ko pagdating sa mga bata kasi ako ang ina nila? Nangangatal nga ang labi nitong tanong habang panay ang pagtulo ng luha. Lumapit si Caleb at isinandal ang ulo niya sa dibdib nito. Gumaan kahit papaano ang bigat na nararamdaman niya dahil sa yakap ng binata. Inalo siya nito hanggang sa makakalma nga siya tapos ay dinala siya sa silid nito. Yun ang unang beses na nakapasok siya sa kwarto ni Caleb. Bakit dinala mo ako rito? Off limits ang mga kasambahay dito, di ba? Takang tanong ng dalaga na palingalinga sa paligid. May kinuha nga si Caleb sa drawer at inabot sa kanya isang picture. Napahawak si Feliz sa bibig niya nang makita ang sarili roon. Kuha yun ng isang ospital bed kung saan may 3 sanggol. Ako to ah! Naluluhang sambit ng dalaga at hinaplos ang picture.
5 years ago, nag-iwan ka ng 3 sanggol sa harap ng bahay ko. May sulat din doon na nagsasabing ako ang ama ng triplets. Kalakip nun, ang picture na yan. Sabi mo hindi mo sila kayang buhayin kaya pinili mong ipaubaya na lang sa akin. Sinubukan kitang hanapin pero wala. Di pangalan mo hindi ko alam kaya paano? Ang tanging meron lang ako ay larawan na yan. Ngunit paano? Wala ring nakakakilala sa'yo. Naalala ko rin noong nagkakilala tayo na sinabi mong ulila ka na at bagong salta rito. Ilang taon kitang hinanap. Hindi lang ako kundi pati ang mga bata. Mahabang litanya ng binata. Patuloy lang naman sa pag-agos ang mga luha ni Feliz habang hinaplos ang litratong kuha 5 taon na ang nakakaraan. Nanghihinayang ang dalaga sa mga panahong nasayang na hindi niya kasamang mga anak. Ni hindi ko man lang sila nasaksihang lumaki. Ang dami kong na-miss, Sir Caleb. Hinawakan ng binata ang baba niya at pinatingala siya rito. But it's not too late. Marami ka pang pagkakataon para bumawi sa kanila. Pero paano? We're here. Nandito kami ng mga anak natin. Nandito ako at tutulungan kitang makaalala. Malambing nga na sambit ng binata. Bakit mo ginagawa to? Kasi mahal kita. Walang alinlang ang sagot ni Caleb na nagpalito sa dalaga. Mahal mo ko? Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Feliz. Isinumping ni Caleb ang ilang hibla ng buhok niya at mahinahong nagwika. Hahanapin bakit akong hindi? Caleb. Alam ko, isang gabi lang yun. Pero hindi kita makalimutan. Bigla mo na lang akong iniwan kinaumagahan. I thought I can just forget you since it was just one night. But I was wrong. Hinanap kita kahit hindi ko pa alam na may nabuo ng gabing yon. Pero wala, hindi kita makita, kaya pinili ko na lang nakalimutan ka. But deep inside I was hoping na sana isang araw magkasalubong tayong dalawa. Na sana isang araw bumalik ka. And you did. Bumalik ka kasamang mga anak natin, pero iniwan mo ko ulit. I'm sorry. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Nagipit ka lang kaya iniwan mo sa akin ng mga bata. Sabi mo sa sulat, pinalayas ka ng landlady kasi hindi ka na nakakabayad. May sakit pa si Kurt at kailangan magpa-doktor. Ginawa mo lang ang tingin mo'y makabubuti para sa mga anak natin. Pero nung nakita mo ko at inayang magtrabaho rito, hindi ba sumagi sa isip mo na ako ang babaeng nakalala mo 6 years ago at ina ng mga bata? I did. Especially when Kyle claimed you as his mom. Akala ko kamukha mo lang siya kasi kung ikaw talaga yon, hindi mo ako ganun kung tratuhin. Hindi madaling mag-iwan ng anak, lalo 3, kaya imposibleng hindi ka maapektuhan. Wala kang reaksyon hinggil sa bagay na yon. Kaya inisip ko na baka naman, hindi talaga ikaw yon. Ilang taon rin akong naghanap pero bigo ako. Natakot na akong umasa. Yun din ang dahilan kung bakit sinabi ko sa mga bata na wala ka na kasi natatakot akong umasa sila na makakita ka pa nila. Sagot ng binata. Naalala ni Feliz ang mga alagang naiwan sa kwarto na naglalaro. Ang mga bata, gusto ko silang makita, Caleb. Gusto kong malaman nila na ako ang ina nila. Lumabas nga ang dalawa at nagtungo sa silid ng mga bata kung saan nila iniwan ang mga ito. Nadatnan nila ang mga ito na natutulog na nga sa kani-kanilang mga kama. Mahimbing na nga ang tulog ng mga bata kaya pinili ng dalaga na huwag nang gisingin. Thank you for taking care of them, Caleb. Ani nga ng dalaga na nakatayo sa dulo ng kama ni Kurt. Yakap ang sariling pinagmamasdan ang mga anak na mapayapang natutulog. Limot ko kung paano mahalin ng isang ina. Kaya ko bang mahalin sila at maging mabuting ina sa kanila? May pagdududa sa sariling tanong ng dalaga. The way you care for them as their nanny, I know you and I am sure that you will be a good mom. Trust me. Sagot ng lalaking nakapamulsa sa gilid niya. Nilingon nga ni Feliz ang binata at nginitian. Salamat sa lahat, Caleb. Kinabukasan ay maagang nagising si Feliz. Hindi na nga siya halos nakatulog dahil sa mga nalaman tungkol sa sarili. Tulad ng nakagawian sa umaga, pupuntahan niya ang mga alaga sa kwarto ng mga ito upang gisingin. Ilang buwan na nga naman niyang ginagawa ang paggising sa mga ito, pero iba ngayon.
Magpapakilala na nga siya bilang ina ng mga batang kanyang inaalagaan. Good morning, Yaya Feliz! Inaantok na bati ng mga ito na nagkukusot pa nga ng mata. Good morning! Tumulo ang luha ni Feliz. Kagad namang tumayo si Kyle sa kama at pinunasan ng luha ni Feliz gamit ang kumot nito. Yaya? Why are you crying? Are you hurt? Tanong nga ni Kyle nang nag-aalala. Niyakap nga ni Feliz ang kanyang anak nang mahigpit. Nalito tuloy si Kyle, pero niyakap naman niya pabalik ang babae. Just a typical thing na gagawin ng isang anak sa kanyang ina. Yaya, why are you crying? Did Daddy make you cry? Tanong pa nga ni Kyle. Singit naman ang kapatid na si Kurt. Maybe she sliced an onion. I guess so. Sang-ayon naman ang panganay na nag-iimpis ng higaan. I'm your mom. Diretsahang sabi na nga ni Feliz sa tatlo. Nagkatingin na ng magkakapatid na waring naguguluhan. But I lost my memory. Matagal na. Dahil sa isang aksidente kaya hindi ko kayo maalala. Pero ramdam ko sa puso ko ng mga anak ko kayo. Daddy? Baling ng mga bata sa amang kadarating na nakasandal sa hamba ng pintuan. Waring naghahanap ng kasagutan. Lumapit si Caleb at inaya nga sina Ken at Kurt na maupo sa kama ni Kyle. She's your mom. Pagkumpirang mga ni Caleb. Mommy! Naluluhang pagtawa ng mga ito at niyakap si Feliz. Naging madrama ang revelasyong yun. Labis namang nagpapasalamat si Feliz dahil may pamilya pa pala siyang babalikan. Mga anak na nangungulila sa kanya at nangangailangan ng kanyang pag-aaruga. Salamat sabi ni Feliz kay Caleb. Nasa parke sila ngayon at namamasyal kasama ang mga bata. Salamat saan? Tanong nga ng lalaki na pinanunood ang mga anak na naglalaro. Salamat kasi hinayaan mo akong makilala ang mga bata bilang ina nila kahit na iniwan ko lang sila sa pinto mo at hindi mo yun sinabi sa kanila dati. Binigyan mo pa rin ako ng ikalawang pagkakataon. I told you, you have your reasons. Ngayon na naayos na yung sa inyo ng mga bata, I think it's time para ayusin naman natin yung mga sa atin. Napatigil si Feliz sa pag-inom ng milk tea at takang nilingon ng lalaking katabi sa bench. Bakit? Ano ba tayo? Nanay lang naman ako ng mga anak mo, diba? Wala tayong relasyon kaya wala tayong dapat ayusin, Sir Caleb. Hindi mo naman ako kailangan panindikan. I told you, stop calling me sir. And yes, we don't have a relationship. Pero pwede namang magkaroon, diba? Caleb, utal-utal na bigkas nga ng dalaga sa pangalan nito dahil hindi niya inasahan ang pagiging vocal at straightforward ng binata. Hinawakan ng binata ang mga kamay niya at tinignan siya sa mga mata ng puno ng sinseridad. Let's be a family, Feliz. Nawala ka na sa akin ng 2 beses at hindi ko nahahayaan pa na maulit pa yun muli. Hindi ko nahahayaan na iwan mo pa kami ulit ng mga bata. Mahal kita at yun ang importante. Hindi itatanggi nga ni Feliz na kinilig nga siya sa sinabi ng binata pero pinili niyang itago yun muna dahil ayaw naman niyang lumaki ang ulo nito. Tumayo siya at naglakad-lakad. Isang paraan na rin upang itago ang ngiting kay tamis. Paano kung hindi kita mahal? Then I will teach you to love me. Natututunan naman yun, hindi ba? And besides, I am willing and I am determined, Miss Vasco. Gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako pabalik. Tumaas ang isang sulok ng labi ng dalaga nang may pilyang ideyang pumasok sa isip niya. Kahit ano gagawin mo? Yes, sagot ni Caleb. Kahit kumain ka ng damo? Nanunubok nga na tanong ng dalaga. Iginala nga ni Caleb ang paningin sa malawak na field ng parke bago ibinalik ang atensyon kay Feliz na naghihintay sa sagot niya. So, you want me to eat grass to prove my love, huh? Parang ganun na nga, but I bet you can't. Oh my gosh. Bulala si Feliz nang bilang bumunot nga si Caleb ng damo at walang pagdadalawang isip na kinain yun. Lumuhod ang dalaga upang pigilan ito sa ginagawa. Namura pa nga nito ang binata dahil sa stress. Gino-joke lang naman niya ito. Tinawanan lang naman siya ni Caleb. Baliw ka ba? Bakit mo naman ginawa yun? Ginawa mo namang kambing yung sarili mo. Nai-stress nga nitong sabi sa lalaking nakalupagi na nga sa damuhan at tumatawa pa rin. Because I want to prove my love, Feliz. Sabi ko naman sa'yo kaya kong gawin ang lahat, diba?
Hinaplos ni Caleb ang mukha niya. I love you. Ikinulong ng dalaga ang mukha ng binata sa kanyang mga palad at walang ano-anong hinagkanito sa labi. Nagulat pa nga si Caleb sa ginawa nito pero sa huli ay tumugon din siya sa dalaga. You kissed me. Hindi makapaniwalang sambit ng binata pagkatapos. Did I already prove my love, Mr. Alvarez? Natawa si Caleb ng mahina ng mapagtanto ang bagay na yun. Kung kanina ay siya ang kumain ng damo upang mapatunayan na mahal niyang talaga, ngayon naman hinalikan siya ni Feliz sa labi. Sa madaling sabi ay nalasahan din ng dalaga ang damong kinain niya kanina, kaya parang kumain na rin ito. Yes, you did. Napatawa nga siya ng bahagya at napakagat nga sa labi. So, how is it? Anong lasa? Lasang damo. Sagot ng natatawang dalaga at nagtawanan sila sa kalokohang pinaggagawa nila. Si Caleb lang yata ang kilala niyang lalaki na kakain ng damo sa ngalan ng pag-ibig. May dumaan na nagtitinda ng ice cream kaya nagsilapitan ng triplets upang magpabili. Simula ng araw na yon, ay araw-araw na nga siyang nililigawan ng binata. Pursigido nga itong makuha ang matamis na oo ng dalaga. Hindi naman nabigo si Caleb dahil sinagot din siya ni Feliz pagkaraan ng ilang buwan. Kung tutuusin, ay hindi na nga siya kailangan pang ligawan pa ni Caleb, ngunit ayaw siyang madaliin ng binata. Gusto nitong maranasan niya ang ligaw na hindi na halos uso sa modernong panahon. Ayaw niya rin gamitin ang pagkakaroon nila ng anak para ron. Gusto siya nitong pagsumikapan. Isang araw sabi nga ng kasambahay, "Ang bango po niyan, Mama. Siguradong matutuwa sila, sir." Sana nga po, Manang. Nakangiting ipinagpatuloy ni Feliz ang paghahalo ng niluto niyang putsero. Nasa school ang mga bata at nasa kumpanya naman si Caleb. Pero maya-maya naman ay parating na nga rin ang mga yon. Saktong tapos nga ni Feliz magluto ay dumating ang mga to. Kagad siyang sinalubong ng yakap at halik ng malalambing na anak. Hindi naman nagpahuli si Caleb na pinatakan siya ng halik sa labi. "Kanina ka pa? Ang aga mo yata." Ani nga ni Caleb. "Wala yung prof namin sa last period kaya umuwi na ako. Tapos eto, pinagluto ko kayo. It smells good, Mommy," komento ng mga anak nila. "Kaya kayong tatlo, umakyat na muna kayo roon nang makakain na tayo, okay?" Sabi nga ni Feliz. Nakagad namang sinunod ng mga to. Umakyat na nga ang magkakapatid sa taas, kasunod ang kanilang bagong yaya. Pinag-aral muli ni Caleb si Feliz. Hindi na bumalik pa ang alaala ng dalaga, ngunit sa kabilang banda ay tinuturing naman niya iyong blessing in disguise. Niloko si Feliz nang magka-amnesia siya ng kamag-anak para makuha ang perang para sa kanya na iniwan ng mga magulang niya. Kaya naghirap siya. Patunay lamang iyon na hindi naging maganda ang buhay niya sa mga ito noong doon pa siya nakikitira. May mga peklat din siya na hindi galing sa car accident kaya nakasisigurado nga siya na hindi naging maganda ang kabataan niya. Kaya naman ngayon ay tinuturing na nga lamang niyang blessing mula sa itaas. Ang kawalan ng alaala. Napangiti siya habang naghahalo. "Siguro kaya hindi na bumalik ang alaala ko kasi ayaw ni Lord na maalala ko na ulit ang masakit at mapait kong nakaraan. Maybe He wanted me to start a new life, a new era, a new beginning kasama kayo." Nakangiti ngang nilingon ni Feliz ang nobyo. Isang buo at masayang pamilya na hindi ko naranasan dati. Sagot naman ni Caleb, "Ipaparanas ko sa iyo lahat ng hindi mo naranasan dati. This time, gusto ko masasaya na ang mga alaala mo kapag binalikan mong nakaraan." Hinawakan nga ng binata ang mukha niya at hinalikan siya sa labi. Sa sobrang libang sa mainit na halikan ay hindi na nga nila napansin kaagad na nasusunog na pala ang nakasalang na putsero. "Sunog na," ani nga ng boses ng matanda. Kagad na napakalas ang dalawa. Dali-dali namang pinatay ni Caleb ang kalan habang si Feliz ay nanigas lang sa kinatatayuan at hindi alam ang gagawin. Hiyang-hiya siya na naabutan lola ni Caleb sa ganoong sitwasyon, tapos nasunog pa ang patserong niluto niya. Naku, paborito pa naman yun ni Mamita. Naiinis nga na sambit ni Feliz sa sarili. Lumapit silang dalawa sa matanda at nagmano. "Hi po, Mamita." "Mamita, yung nakita po ninyo, ano lang po yun?" Nahihiya nga na sabi ni Caleb. "Ano ka ba, iho? Wala sa akin yun. 5 taon na rin naman ng mga bata, pwede nang sundan."
Tumawa pa nga ang matanda. Magpapaliwanag pa sana ang dalawa pero bumaba na nga ang mga bata. Doon na natuon ang atensyon ng matanda na tuwang-tuwang makitang mga apo. Naghain na nga lang sila ni Caleb ng makakain ng hapunan. Alam ni Feliz na pauwi ang lola ni Caleb kaya nagluto siya ng potsero. Medyo malas lang siya sa part na ganoong sitwasyon pa sila inabutan nito. Sabi nga ni Mamita, masarap ang potsero mo kahit medyo sunog ah. Komento ng matanda habang kumakain sila sa hapag. Salamat po, pasensya na po talaga. Nahihiyang tugon ng dalaga dahil alam naman nilang tatlo kung bakit nasunog yun. Sabi pa nga ni Mamita, halatang niluto ng punong-puno ng pagmamahal. Makahulog ang sabi ng matanda, sabay tawa. Halos matunaw naman si Feliz sa kinuupuan dahil sa hiya. Naging maganda ang trato ng pamilya ni Caleb sa kanya. Namit niya na rin ang ina ng binata nang minsang umuwi ito ng bansa para sa birthday ng kanilang Mamita. Itinuloy ni Feliz ang pag-aaral hanggang sa makamit nga niya ang pinapangarap na diploma. Hindi naging madali ang lahat dahil marami siyang kinailangang balikan, mga araling nakalimutan na niya dahil sa nangyaring trahedya. Nang makatapos ay hindi muna kaagad nagtrabaho si Feliz dahil gusto niya munang pagtuunan ng mga anak. Pwede naman kasi siyang pumasok anytime sa kumpanya ni Caleb pero sa ngayon ay ang mga anak niya muna ang kanyang prioridad. Lumalaki na kasi ang mga to at sa mga ganoong edad mas kailangan ng mga bata ng patnubay at pag-aaruga ng magulang lalo ng isang ina. What's going on? Inaantok at nagtatakang tanong ng dalaga. Nang pagising ay nakita niyang triplets na nakatoksido at nakahilera sa tabi ng kama niya. Lumapit si Kyle sa kanya at inabutan siya ng isang bugkos ng puting rosas. Natunaw naman ang puso ng babae sabay haplos sa mukha ng anak. Oh, you're so sweet, baby Kyle. Thank you. Mommy! Si Kurt naman ang lumapit na may hawak na puting blindfold. Yes, baby? You need to close your eyes because we will play. Umakyat ito sa kama at pumwesto sa likuran ng ina. Naguguluhan man sa nangyayari ay hinayaan na nga lamang din ni Feliz ang anak sa ginagawa. Matapos siyang malagyan ng blindfold ay nalalaya naman siya ni Ken palabas ng kwarto. Nakasunod naman ang dalawa na sinisiguradong hindi madadapa ang nanay nila. Mom, wear this! May pinasuot sa kanya si Ken na isang gown. Hindi niya lang matukoy ang itsura dahil nga wala siyang makita. Mukhang pinaghandaan ng nobyo ang bago na namang sorpresa. Madalas kasi siyang sorpresahin ito at lahat ng yun ay talaga namang pinag-effortan ng binata pero ibang level ngayon. San ba kasi tayo pupunta? Tanong ni Feliz sa mga anak. Ramdam niya ang bermuda sa kanyang paa kaya alam niyang nasa labas sila. Are you ready, Mommy? Tanong ng triplets na halata sa mga boses ang excitement sa kung anuman ang hinanda nilang mag-aama. Always. You can now remove your blindfold, Mom! Excited na sigaw ni Kurt. Tinanggal nga yun ni Feliz at laking gulat niya nang matagpuan ang sariling nakatayo sa dulo ng aisle. May red carpet na nakalatag at sa dulo nun ay ang altar kung saan naghihintay si Caleb. May dalawang babaeng event staff na nilapitan siya at sinuotan ng veil at heels. Nagumpisa ng maglakad ang mga abay at nang siya na ang naglalakad ay hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha niya dahil hindi niya lubos sa kalaing so sorpresahin siya ng kasal ni Caleb. Lahat ng tao'y nakatingin sa kanya. Baka sa mga muka na masaya sila para sa kanila. Hindi mo naman sinabi na may paganito pala. Diyos ko, Caleb, baka hindi pa maayos si tsura ko, nakakahiya ha. Alam mo naman nakagigising ko lang. Relax. Maganda ka kahit kagigising lang. Pero kasal to. Paano kung pangit ako sa magiging picture? Calm down, babe. Pinaayusan na kita habang natutulog ka kanina. And sorry nga pala if I put sleeping pills sa wine mo kagabi. I just needed to make sure na ready ng lahat bago ka magising. And don't worry, you still have option. You can say no to father if hindi ka pa handang magpakasal sa akin. But expect that next time sapilitang kasal na talaga ang magaganap. Natawa nga si Feliz sa sinabi nito. You don't need to do that. Caleb, magpapakasal ako sa'yo. Buong puso nga. Kitang tatanggapin bilang asawa ko. Natigilan nga ang mga tao nang marinig yun.
Wala namang pagsidla ng saya ng binata. You don't know how happy I am, Feliz. Nilingon nito ang pare. Father, tuloy na tuloy po ang kasal. Nagtawanan ng mga bisita dahil hindi maitago ng groom ang excitement. Lumakad sila patungo sa altar at doon nagsumpaan. Sa sobrang tindi ng emosyong nararamdaman nga, ay ilang beses na nautal si Caleb. Mas naging masaya at memorable tuloy ang kasal nilang dalawa. Malakas na sigawan at palakpakan ang narinig nila nang hagkan nila ang isa't isa. Tanda na sila'y ganap ng mag-asawa. Pagkalipas ang ilang buwan, how about this crib? I think this would be perfect for her room. Tanong ni Caleb sa asawang 6 na buwan nang ang buntis. They are expecting a baby girl kaya naman heto sila sa mall at namimili nga ng gamit ng baby. Tinignan ni Feliz ang crib at inimagine ang anak na nakahiga ron. Pabilog yun at tila ba crib ng royal baby. Bagay na bagay sa munting prinsesa. Nakangiting tugon nga ni Feliz sa asawa. Kinausap nila ang staff patungkol doon. Nasa gitna sila ng transaction nang tumakbo palapit sa kanila ang triplets. Hinigit ng mga ito ang mommy nila para ipakita ang gamit na gusto nilang bilhin para sa kapatid. Sumama kasi ang mga ito dahil gusto raw nilang tumulong sa pamimili ng gamit. Tulad ng mag-asawa ay sobrang excited din ng triplets para sa kauna-unahan nilang kapatid na babae. Si Caleb ang nagpatuloy ng pakikipag-usap dahil nahatak na nga ng 3 si Feliz. Excited ang triplets na ipakita ang kani-kanilang napili. Ang napili nga ni Ken ay isang cute bunny para sa kanyang little sister. Si Kurt naman ay ang cute na squishy at si Kyle, the softest blanket para sa baby sister niya. They even explain kung bakit yun ang napili nila. Wala namang pagsidla ng saya ni Feliz dahil nabiyayaan nga siya ng ganung mga anak. Sa kwarto ng mag-asawa, nakahiga lang sa kama si Feliz habang minamasahe ng asawa ang kanyang binti. Nanakit ang mga binti niya sa kalalakad sa mall kanina kaya naman heto at nangailangan nga siya ng masahe. Nandiyan naman ang kanyang mister para gawin yun. Alagang-alaga nga siya ni Caleb na akala mo siya ang baby. I told you, baba ka na kanina, nanakit pa tuloy ang binti mo. Kalmadong sermon nga ni Caleb kay Feliz. Pero gusto ko kasi kasama ako sa lahat eh. Siyempre anak natin siya at excited din akong mamili ng gamit niya. Masaya ka? Tanong ni Caleb at nakangiting tumango-tango si Feliz. Sobra. Parang ang panaginip lang eh. Dati nangangarap lang tayong magka-baby girl tapos ngayon heto, ilang buwan na lang makikita na natin ang ating munting prinsesa. Hinimas nga ni Feliz ang malaking tiyan niya. I wonder how she look like, Caleb. Kasing ganda mo sigurado. Tugon nga ng asawa. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagtagumpay na nga sila dahil matagumpay ngang naisilang ang babaeng sanggol. Masayang-masaya ang buong kabayan lalo na ang lola ni Caleb na noon pa pangarap magkaroon ng babaeng apo. Kahit matanda na at medyo nangihina na nga rin dahil sa edad ay nagawa pa nga nitong kargahin sa bisigang sanggol. Sabi pa nga ni Mamita, napakagandang bata, mukhang anghel. Ano palang pangalan ng munting prinsesa? Charity po, Mamita. Sagot ni Feliz na hawak sa bewang ang asawa. Hindi naman magkamaliw ang tatlo sa paglalaro ng kanilang kapatid. Simula nga nang maipanganak si Charity, ay doon na rin halos natutulog ang triplets sa kwarto nilang mag-asawa upang makasama ito. Kapag nga dumarating sa bahay galing eskwela, ay ang kapatid kaagad ang hanap ng tatlo. They will surely be the best brothers. Sambit ni Feliz na pinagmamasdan ng triplets na nakaluhod sa kama at pinapatawa ang 6 na buwang gulang na kapatid na nakahiga roon. Sigurado yan. Sang-ayon naman ni Caleb at tinagkan sa sentido ang asawa. I love you. Bulong pa nga nito. Makalipas nga ang 3 taon. Charity! Halos umeko ang boses ng yaya ng mga bata sa paghabol sa pinakabunsong anak ng mag-asawang Alvarez. Sagot naman ng batang babae, ayoko nga po pumunta sa dentist eh. Nagtago ang 3 taong gulang na bata sa kanyang treehouse sa likod ng mansyon. Baby, baba na ikaw dyan. Malapit na kayong umalis. Hindi ka pa nakakaligo. Ayoko po. If gusto mo, edi akyat ka dito, yaya.
Baby, alam mo naman na hindi pwede umakyat si Yaya dyan, diba? Ang bigat ko kaya. Basta. Where's Charity, Yaya? Okay na po ba siya? Tanong naman bigla ni Feliz. Patay. Pulong nga ni Charity. Nasambit nga ng bata sa sarili at napatakip pa nga sa bibig. Nandiyan ang mommy niya kaya wala na nga siyang magagawa. Yun nga po, mami. Tinakbuhan ako tapos nagtago dyan sa treehouse niya. Ayaw niya raw magpunta sa dentist, natatakot yata. No, I'm not scared, Yaya. Kaya nga halika na rito. Sige na, Yaya, ako na dito. Ako na pong bahalang kumausap. Sige po, ma'am. Check ko na rin po yung 3. Umakyat si Feliz at kinausap ang anak. Tulad ng ibang bata ay takot din itong magpunta sa dentista. Pagdating nga, sa klinik ay halos ayaw nitong bumaba ng sasakyan. Mabuti na lang at nandiyan ang mga kuya niya upang palakasin ang loob niya. Naging maayos naman ang check-up ng ngipin ng bata. Sabi sa'yo, mabilis lang yun eh. Sabi nga ni Ken sa kapatid na si Charity. Nasa sasakyan nga nila ngayon at hinihintay na lang ang parents nila. Nakausap pa ang doktor. Check-up lang kasi yun, ikaw naman iyak ka agad. Asar naman ni Kurt at tumiyak na nga ang bata sabay sumbong. Kuya Ken, away ako, Kurt. Sumbong nga ni Charity at niyakap naman siya ng kanyang kuya Kurt. Hindi love ka kaya ni kuya. Pero swear kapag sinagad-sagad mo, ang kain ng chocolates at candy sasaktan talaga ang ngipin mo. Baka next punta natin dito, bubunutan ka na, gusto mo ba yon? Ayaw Charity, pabunot ngipin. Takot at naiiling na sagot ng 3 taong gulang na bata. Pero kapag 6 or 7 ka na, mabubunutan ka rin naman ng ngipin. Sabi ni Kurt. No, that won't happen. Sagot naman ito sa bunsong kapatid. Sorry baby, but that will happen. Umiyak ng malakas ang bata. Ayaw Charity. Kayo talaga pinapaiyak nyo, tahan na baby. Dito lang si kuya, so don't be scared. Tulad ng pangako ng mag-asawa, gagala sila sa tabing dagat ngayon para mag-camping. Yun kasi ang ginamit nila kanina para makumbinsi ang anak na magpunta sa dentista. Magandang oportunidad na rin para makapag-bonding silang pamilya dahil masyado ring busy nitong nakaraan sina Caleb at Feliz sa kumpanya. Let's pick some shells! Tuwang-tuwa nga nasabi ng batang si Charity na labis nga ang saya. Nakasunod naman ang kanyang mga kuya upang alalayan siya dahil sa 3 ay nagkaroon sina Caleb at Feliz na oras para ilatag ang picnic mat at iayos ang mga pagkaing dala nila. Biglaan lang kaya hindi sila nakapagluto. Mabuti na lang at may nabibiling pagkain on the way. May mga resort at hotel naman around the area kung saan sila pwedeng mag-check-in pero mas gusto ng bata ang ganito. Where they can eat in a mat, sleep in a tent at saka makita nga o mapanood ang sunset. Ang sarap nilang panoorin, no? Ani nga na Feliz sa asawa habang pinagmamasa ng mga anak na naghahabulan sa tabing dagat. Thank you for giving me a beautiful family, Feliz. No, ako ang dapat magpasalamat. Thank you for everything, Caleb. Salamat kasi minahal mo ko. Yumuko si Caleb at hinag ka ng asawa. Mahal na mahal din kita, Feliz. Anito at niyakap nga ito. Tumakbo palapit sa kanila ang mga anak nila at nakisali na nga rin. The boys are doing well in school. Lahat sila ay kasama sa honor list. Ang bunsong si Feliz naman ay hindi na nga pumapasok pero nagbabalik class ito. Noong 1 linggo nga lang ay buong pamilya silang nanood ng recital nito. Mommy, look ko! Nipulot ako Kuya Kyle ng malaking shell. Dikit mo sa tenga mo. Sagot nga ni Kyle kay Charity. Marininig mo ang dagat. Utos pa nga nito sa kapatid na agad namang ginawa ni Charity. Manghang-mangha ito sa narinig. Wow, Daddy! I can hear the ocean! Tuwang-tuwa nga nasabi ni Charity. Let's pick a lot of this and sell. Sige, we'll do that, baby. Sagot nga nito sa business-minded ng ang anak na mana ata sa kanya. Ginulo nito ang buhok ng babae. Sa murang edad ni Charity ay makikitaan na nga ito ng pagiging business-minded. Mukhang namana sa amang pagiging negosyante at namana naman sa inang si Feliz ang pagiging madiskarte. Noong minsan nga'y binentahan nito ng hair clip ang mga tao sa bahay. Basta kahit tanong, bagay na tingin nito ay pwedeng ibenta nito. Kinakabahan na nga mag-asawa dahil baka sa susunod daw ay makita na nga lamang nilang anak na inaalok na ang bahay nila.
Maupo na kayo rito, kakain na tayo. Aya nga ni Feliz sa mga anak at nagsiupo na nga silang lahat doon. Magkakasamang pinagsaluhan ng mga pagkaing binili sa labas. Hindi man sigurado si Feliz sa kanyang nakaraan, isa lang naman ang natitiyak niya at yun ay ang mabubuhay siyang kontento at masaya sa kasalukuyan at haharapin ang bukas nang may tapang kasama ang kanilang binuong pamilya ni Caleb. Isang pamilyang Diyos ang sentro ng pagmamahalan at bukas sa isa't isa. Hindi man ni Feliz naranasan noon ang isang kompleto at masayang pamilya. Ngayon ay mararanasan na nga niya yun sa piling ng kanyang asawa at mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Feliz at Caleb kasama ang kanilang cute na triplets at isang baby girl. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Flor Salvalion, Anita Hernando, Gloria Escobar, Merlilyn, Nesbeth Hanaban, Neva Fajardo, Juvelin Romero, Helen Morillo, Teresita, Rovsky Sunyo, Nesbeth Hanaban, Zenaida Porter, Shan Hudson, Rosemary Palaganas, Tessie, Inday, Julieta Mercadal, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.